Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 21 ng Enero 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:40 ng umaga. Araw po ng Martes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa mainit na balita nung isang araw pero kahapon binawi na ni Rodrigo Duterte na iyon daw budget proposal ay mga blanco, may blank item, wala daw amount na isinulat. Yan po ang isiniwalat niya nung isang araw at baka daw magkudita o magpatayan o yung magkaroon ng gulo. Yun ang sinasabi niya. Ay magkomentaryo po tayo dito at i-share ko lang po yung experience ko dyan bilang isang electrical engineer at saka mechanical engineer. At doon nagturo pa nga ako doon sa probinsya namin. I-share ko lang po para maintindihan po natin kung ano yan. Opo. Sasabihin na natin na lahat po kasi ng proposal o lahat ng kontrata o lahat ng mga dokumento, may format na yan eh. May format na yan. At yan ang experience ko sa project management o kaya kung contractor ka, may format na yan eh. O sumasama ka sa bidding o ako nag-a-analyze ako ng mga bidding eh. Opo. Ngayon ay may format na yan. At ang blanco na lang dyan, yung amount o kaya yung ang lugar, ganyan, o sino ang mga taong involved, yan po ang blanco dyan. Opo. Pero tapos na po ang format yan. Kasi hindi naman na ikaw gagawa ka ng kontrata na sarili mo. Hindi naman eh. Hindi po nangyayari yan sa tunay na buhay. Pati yung budget proposal na yan, may format na po yan. Yun ang tinatawag natin na true to form. Yun true to form at saka sa substance. Yung substance po, yun na yung mga amount. Yun po, Ngayon ay isishare ko lang po ha. Pinapaikot kasi yan eh. Pinapaikot, halimbawa, mayroong civil engineer, may sanitary engineer, may electrical engineer, may mechanical engineer. Ipapaikot yan. At kung tapos mo nang binasa, o naglagay ka na kung anong gusto mong ilagay doon o idagdag, o may na-check ka na mali, isusulat mo doon. Tapos pipirmahan mo yun na katunayan na na-review mo na o naibigay mo na yung mga gusto mong palitan. Kasi nga ay papalitan mo eh yung address ganyan o sino ang tao ang contractor dyan o sino ang involved dyan at saka yung amount. Of course, yung mga voltahe, yung mga watts na kailangan ay naandun yan. Yun lang ang pinapalitan doon. Ngayon,
kung dumaan na sa inyo, halimbawa, dumaan na sa akin sa electrical o sa mechanical, sasabihin nung boss namin, nabasa mo na ba yan? Ay opo, ay pirmahan mo na. Ganun yan eh. Pirmahan mo na. Pero hindi pa final yan. Kung minsan 7 beses, 10 beses po na nababaliwala yun kahit na pirmado na namin. Opo. Ang ibig sabihin ng pirma ay nabasa ko na. Okay na sa akin yan. Pero nga yung iba, mayroon pang kulang eh. Kaya nababaliwala. Nilalagay na lang sa trash can. Yan po, scratch na lang yun. Scratch paper o yung sinisred. Yan po ang nangyayari dyan. Kahit na may pirma na yan, kalamitan dyan ay hindi pa final. Kasi nga pinag-aaralan po yan eh. Ngayon, baka itong dokumento na naandyan kay Duterte, ay doon nanggaling yan, doon sa mga scratch na yan. At kinuha niya at gusto niyang pag-aralan. Ganun po, palagay ko ang nangyari dyan. Ulitin ko may format na yan. Kahit anong kontrata o anong yung mga proseso ng mga project proposal o budget proposal, may mga format na yan. Ngayon, kung kinuha niya, tapos sasabihin niya na, ito blanco, ay masasabi ko na nagtatanga-tangahan lang yan ganyan. Opo. Ngayon, ipagpalagay na napirmahan na ng both chamber, hindi ba? Napirmahan na ng lower at saka upper house, ay tignan niya kung napirmahan na ng executive, kasi re-reviewin na naman yan eh. At doon, hindi aapurbahan yan kung blanco, halimbawa. At ito ngang hindi malinaw dyan eh, dyan sa sinasabi nila eh. Halimbawa, yung National Defense, may budget na, halimbawa lang 50 billion. Halimbawa lang. Ay paano yan kung hindi nakasaad doon? Hindi aapurbahan yan. Ang problema kasi dito kay Duterte, hindi naman niya sinabi saan ba yung item na yan? Saan ba nakalagay? Yun ang sabihin niya ay kulang nga eh. May blanco, ipinakita nila, may blanco, ay baka nga scratch lang yan eh. Sinabi ko na nga sa inyo, hindi lang 7 beses na ini-scratch siya mga ganyan. Kasi nga, pinag-aaralan niya Pinag-aaralan po yan kung okay na ito o tama na ba ito. Ganon yan. Umiikot po yan. At malamang ganyan din ang nangyayari dyan. Kasi kung hindi mo naman hawak yung isang item, hindi mo naman alam eh. Kaya paiikutin yan. Bibigyan ko po kayo ng isang example. Nung ako ay nagturo doon sa probinsyang namin, ang tawag doon ay Ramo Magsaysay Polytechnic College noon. More than 20 years ago. 40 pa ako noon eh. 40 years old ako eh. Nagturo ako doon. Ngayon, ay ang nagtuturo doon, nasa 200 kami. 200. Alam na alam ko yan eh. Noong mga panahon na yan. Sa buong Sambales po yan at may mga satellite campus pa kami. At pinag-merge yung WELAC, yung Western Luzon Agricultural College at saka yung RAMSAT. Pinag-merge po yan. Kaya ang dami namin, mga 200 nga kami na nagtuturo eh. Ngayon, yung ang tawag namin dyan ay yung mga janitor, yung mga personal doon sa admin o yung mga driver, ganyan, mga grass cutter, ganyan, ay ang tawag namin sa kanila non-teaching personnel. Yung naandun sa admin, marami rin sila. Mahigit din silang 200.
Ngayon, pag i-combine namin yung teaching at saka yung non-teaching personnel, umaabot kami ng 400. Ngayon, kung hindi ako nagkamali, ang budget namin yearly, nasa 200 million ata. Opo, 200 million. Yung pasahod at saka yung mga gasolina, mga gagamitin, maintenance. Ganun po. Ang tanong ko po, paano hindi maisasama yan? At hindi makapagtrabaho yung mga tao kasi walang pira, hindi ba? At hindi po makakalimutan yan kung nung presidente namin kasi ay sila ang nagsusubmit yan eh. Aywan ko kung saan kinukuha yung kung sa education ata. Oh. Ganun po yan. Dapat i-identify ni Duterte, ay ito walang budget, itong university na ito walang budget. Dapat i-identify niya Ay hindi naman eh. Pinakita lang tapos ay anong line item ba yan? Nasaan ba yan? Nasa health ba yan? O nasa defense o nasa education? Tapos i-identify niya. Ay pero nga, ang kuwang ko dyan, ang sapantaha ko dyan, scratch lang yung pinakita niya o kinuha sa basurahan at yun na ang pinakita para pag-usapan. Uulitin ko lang paano ngang lulusot, halimbawa kami, doon sa, ang tawag sa amin na ngayon ay namong magsaysay, kwan na yung university na paano yan kung nalimutan yung 200 million na budget sa isang taon? Di, wala magtuturo At imposible mangyari yan kasi nga inaabangan na yan ilan ba ang approved na budget natin? Ganun po yan. Inaabangan na yan. Kaya nga kako ay nagtatanga-tangahan lang. At yun nga, hindi malinaw. Pero ang sabi niya ay baka daw magkudita. Dahil daw, baka dalhin ang budget sa iba, gagamitin sa iba, ay yan po ang mali dyan. Yan po, biblical po, mali yan. Opo, hindi ko na lang sasabihin dito yung bersa. Alam niyo po mga kababayan, hindi pwedeng husgahan mo yung isang tao kung iniisip mo lang. Hindi pwede. Iniisip mo lang nagagawa siya ng masama hindi ba? Hindi na isama ang budget. Ipagpalagay na, ay scratch nga lang yun Pero ipagpalagay na nakalimutan. Honest mistakes. Nakalimutan. Kwan nila. Nalito sila. Hindi na ibigay yung 200 million na budget sa amin doon sa university namin. Ay bakit sasabihin mo ngayon na kukurakutin lang yan? Nasa isipan mo lang yun at nasa Biblia po, pag iniisip mo lang at gumagawa ka ng paraan para husgahan na, ay kasalanan po yan. Kasalanan po yan. Opo. Gagawa ka ng mabuti. Halimbawa, bibigyan mo ng budget yung isang proyekto, hindi ba? Yung project. Ay, tapos sasabihin mo na, ay tika muna, wag nang bigyan yan dahil baka kukurakutin lang niya. Mali po yun. Mali po yan sa Biblia. Iniisip mo lang katulad din yan ngayon, ay bakit wala yung budget? Ay scratch nga lang yan bakit hindi na isulat ang mga numero? Ay scratch nga lang yan ipagpalagay na honest mistakes. Pero huwag mong sasabihin na kukurakutin lang. Iba po yung consummated na, yung nakurakot na ganyan kay Sara Duterte na hindi niya maipaliwanag saan niya ibinigay yung mga pera. Iba po yan. Consummated na yan po Kaya pwede na siyang husgahan dyan. Gumagamit siya ng ibang pangalan, hindi ba? Mga fictitious na pangalan. Ayan po consummated na po yan. At yan po ang nakikita ng mga tao. Tinatanong ni Duterte, bakit daw blanco? Ay, nagluluko-lukuhan na lang yan. Ano ang pagkakilala ni Digong sa mga tao?
lahat walang alam. Ay ako nga experience ako diyan kasi nga sa project management ako alam ko yung mga ganyan. Sa mga nasama din ako sa mga kontraktor. At sa mga yung mga libur ganyan. Alam ko yan, yung mga ganyan, may format na yan. Talagang blanco yan. Kasi hindi naman iprepara yan ng sekretary Huhugutin lang yan doon sa file ito na ba? Yan, yan. Ganun po yan. Hinuhugot na lang. Parang libro yan. Parang po na nagpipill up kayo ng birth certificate. May format na. Isusulat mo na lang. Ngayon, kung minsan ay may blanco talaga. Mayroong hindi inilalagay. Yun nga, senior ko na na ako ay kabisado ko yan. Yang mga ganyan Ito si Rodrigo Duterte ay maihahambing natin sa kwentong The Boy Who Cried Wolf. Yan po nakasulat yan. Nababasa nyo ba? Hindi ba? Ayan, itataas ko lang po, Ayan. Ay maihahambing ko siya sa istorya na hindi masyadong kilala dyan sa atin. Pero sa Saudi Arabia, kilalang kilala. At saka sa region na yung may yung yelo, ano ba tawag doon? Snow. Ito po, kilalang kilala po ito, yung The Boy Who Cried Wolf. Istorya ko lang po ang istorya po dito ay nagpapastol yung isang bata na lalaki ay wala siyang magawa, ay naiinip na siya, ay ang sinabi niya ay may wolf. Tulungan niyo ako, may wolf na kumakain ng aking mga alagang tupa. Ay tinulungan siya ng mga tao. Ay wala naman palang wolf. Yun, parating ganun. Ngayon, nung isang araw ay talagang may totoo ng wolf, ay hindi na siya tinulungan kasi nga ayaw nang maniwala sa kanya ng mga tao. Yan po ang The Boy Who Cried Wolf. Ganyan po ang nangyayari dyan o mangyayari dyan kay Rodrigo Duterte. Kahit na nga totoo lang sinasabi yan, hindi na siya paniwalaan kasi ang moral lesson po, ang moral lesson ay wag ka magsinungaling. Kasi nga, pag na-check ka ng mga tao, isa, dalawa, pangatlo, hindi na maniniwala yan sa'yo. Yan po ang moral lesson dyan. Ipagpalagay na totoo, na mayroon lang nakaligtaan na isang item. Aywan ko kung ano yan, kung pasahod sa isang doktor o ay nakaligtaan, hindi ba? O kaya doon sa isang proyekto, hindi nailagay. Okay na, paboran na natin, mayroon talagang ganun. Pero nga, hindi na sa paniwalaan ng tao. At iyan po ang masakit. Opo. Na totoo lang sinasabi, katulad nga nung The Boy Who Cried Wolf, ay ayaw na maniwala ng mga tao sa kanya. Ayan po, hindi ba? Pero bago ko po ibigay yung Bible verse, actually, halos wala ng Bible verse ito Batiin ko lang po itong mga sumusubaybay sa atin at gusto ko po silang pasalamatan. Salamat po sa inyong lahat. Si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Fernan ng Cebu, Larry Nalbais, Jos Shalan, Elinita Sklapter ng Germany, Bert Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querty Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois,
Ernesto Aborque, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Ruban Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumblebee, Di Juana Doco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, C.J. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D5, Victorino Riplan, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Sheller Andres, Hermihenil Dogardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Bigtak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recomendan ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin at Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Arman din, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka-Waldi Carbonil at saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo. Ito lang po ang Bible verse na maisishare ko sa inyo na inibak ko naman kasi nga marami po talaga na Bible verse na yung sinasabi na huwag kang magsisinungaling. Ito sa Leviticus 19:11, you must not steal, huwag kang magnanakaw. Sabi niya, you must not lie or deceive one another. Ayan po, huwag magsisinungaling. Ayan po, hindi ba? Isa po yan sa 10 utos. Ay hindi nating kasalanan yan kung ang mga tao ayaw nang maniwala kay Duterte. Kahit na pa nagsasalita na siya ng totoo. Opo, kahit na ang sinasabi niya ay talagang totoo na, hindi na rin maniwala ang tao sa kanya Kasi nga doon doon sa ay nagpapabrikit siya ng mga ebidensya, hindi ba? Ay mahirap na, hindi ba? At yun nga ay medyo nakikita ko yung nagbablog ngayon ay ang sabi nila ay medyo kumambyo na o lumambot na o binawi na. Ay hindi nga niya pwedeng ilaban yan Kasi katulad ko ay marami akong experience dyan sa ganyan na mga kontrata na ganyan o budget proposal na ganyan. Hindi lahat ng tao ay walang experience dyan. Opo. Tapos sasabihin niya na blanco. Ayan po, hindi ba? Aywan ko sino yung kasama niyo doon, si Unga ba ata yun? Ay, hindi malinaw Hindi malinaw. Yan po ang masasabi ko dyan. At yun nga, hindi masisisi ang tao kung ayaw nang maniwala sa kanya. Yan, parusa po ng Diyos yan. Kahit na totoo ang sinasabi niya, hindi na talaga. Hindi na maniwala. At ang masama pa dyan na ako, hinihintay ko na lang yung mga dati niyang kasamahan, yung mga dating sumusuporta sa kanya o kasama niya sa crime, katulad ni Mutabato at sa kanilas kanyas, magtitistify pa yan laban sa kanya. At pag yan ang nagtestify,
Wala pong kaduda-duda. Totoong nangyari yan. Kasi detalyado po sino ang pinatay. May John Pala ba na nabuhay? Ay mayroon May Las Cañas ba na nabuhay? Mayroon May Motabato ba na nabuhay? Ay mayroon Mahirap niyang labanan yan. Kasi naandyan ang mga tao naka-record na pinatay. Na yung iba ay ayaw na ayaw nang magkwan dahil nga takot. Naka-record po yan sa mga isipan ng mga tao at ay hindi niya malusutan yan kasi nga kasama niya sa crime At yan nga ang parati kong sinasabi dito. If it is my enemy who is insulting me, I could take it. If it is my enemy who is rising against me, I could just hide. Sabi ng Biblia. But it is you. But it is you, my friend. My best friend, hindi ba? Man of my own making. Ayan, siya ang nagkwan yan nagtalaga, hindi ba? Siya ang siya ang nagkwan siya ang gumawa, hindi ba? Parang ganun lang yan kay Enrile na ang gumawa ay si Marcos. Pero nung bumaliktad si Enrile, walang magawa si Marcos. Man of my own making But it is you, sabi po ng Biblia. Patungkol po itong kay David na nung bumaliktad yung defense minister niya. Pero ako, ang tinitignan ko doon, yung nilabanan siya ni Absalom na sarili niyang anak. Yun ang nakikita ko. At inulit naman dito kay Jesus Christ, ang nakikita naman dyan, yung si Judas naman, na dati niyang kasamahan, na tinuruan niya, kumakain sila sabay-sabay, ay pero bumaliktad. Yun po Yun po. But it is you, my friend, my best friend. Hindi kakayanin At yan na nga ang hinihintay natin. Yang ICC na yan. Ito mga ganito, walang kwenta ito. Wala. At yan na nga, binabawi na nga sige po, hanggang dito na lang po At sana ay mayroon tayong natutunan kahit na kaunti lang at dinadalahan ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa na sana ay bigyan niya tayo ng wisdom. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.